dapat natin pag-aralan tungkol po sa ating pagkilala sa dakilang tagapaglikha. Mga kapatid, mga magulang, ito pong aming ginagawa ay taos puso namin ay sasisiwalat at katotohanan dito po sa pananampalatayang Islam. Mga kababayan namin, kung sinong gusto makakuha ng mga babasahin, kumuha na po kayo dito. So ito po mga kababayan namin, ngayon po ay magsisimula na po tayo sa ating talakayan dito po sa Dawa Kalye, na kung saan ay madalas po tayo at kakaranigan. Ano po? Dahil sa araw na ito, kami po ay magalyaya po niyo sa inyo sa araw na ito na kung saan ay makinabang tayo lahat sa mga talakayan na ito. Kaya po mga kababayan namin, huwag po tayo pabayaan sa ating mga sarili na tuklasin at alamin ang katotohanan dito po sa pananampalatayang Islam. So our topic for today, the reality of God according to Quran and the Bible. Ito po paksa natin, Sifatullahi fi Taurati wal Injili wal Quran. So mga kababayan namin ito nanonood sa araw na ito, diyan po sa ibang bansa, doon sa Qatar, diyan sa Saudi Arabia, diyan sa Kuwait, sa mga lugar na hindi namin nababanggit. Magandang hapon sa inyo lahat. Sa mga taga-subaybay natin na madalas tayo dito ay kasama sa ating gawain, kasama sa ating talakayan. So sa mga kababayan natin nakipagtiyaga sa atin, nasamahan tayo sa mga bagay nito na siyang ating mahalaga na may parating sa ating mga kababayan. So bago tayo dumako sa ating talakayan, ito po ay babasahin muna natin ang banal na Quran ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yujadilu billahi bighairi ilmi wala hudahu wala kitabin munir. Quran chapter 22 verse 8. Ganito po sabi. Sa kapitulo 22 talata 8, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito po ay malapit sa wikang Tagalog o pampaintindihan natin. Sabi po mga kababayan, at may mga taong nakikipagtalo tungkol kay Allah nang walang kaalaman o patnubay o ng isang aklat na nagbibigay liwanag mula kay Allah. Sa makatuwid mga kababayan namin, mga minamahal ng mga taga-subaybay sa araw na ito, ay muli naman ako maganyaya sa inyo na sana po ay makinabang tayo sa ating talakayan. Ang paksa natin, yung katangian ng Diyos. Tungkol po sa tinatawag na katangian o kaya tinatawag na ito napaka-importante sa lahat na maintindihan natin lahat. Ano po? Yung tungkol sa tinatawag na katangian at itong kalikasan ng Panginoong Diyos. Na kung saan ay magbibigay ng tinatawag na pag-aaral mula po sa mga banal na kasulatan. Unang-una, dito po sa banal na Quran, mga kababayan namin, ang isang referensya natin kung anong sinasabi ng banal na Quran tungkol po sa Panginoong Diyos. Dahil mga kababayan ko, mga minamahal, mga taga-subaybay, marami po mga reliyon na kung saan ay sila po'y naniwala na meron ng Diyos, mga kababayan. Ano po? Mga Hudyo, mga kapatid natin, mga Kristiyano, mga Budismo, mga Hinduismo. So dito sa pananampalatayang Islam, lahat ng mga reliyon na kung saan ay pinabagit natin ay sila ay nagagawin na sila ay naniwala sa Diyos. Sila ay naniwala sa dakilang tagapaglikha na meron ng Creator. O kaya tinatawag na manlilika. Ano po? Ngayon po mga kababayan namin, mga magulang, dahil sa aming pagpaparating ng katotohanan tungkol po sa mga bagay nito, lalo na sa ating pagkilala sa Diyos, so mahalaga po na matutunan natin ang tamang pagkilala sa Diyos. Ano po? Marami po mga talakay natin tungkol po sa kalikasan ng Diyos. So ito po mga kababayan, ang kalikasan ng Diyos na ito ay dapat po natin matutunan mga kapatid. No? Dahil the moment ang isang tao o kaya isang mangangaral na siya magkakamali pagdating po sa tinatawag na kalikasan ng Diyos o kaya katangian ng Diyos mga kapatid. So mga kapatid, wala pong katiyakan ng tao ay nasumpungan niya ang tunay na Diyos mga kapatid. Dahil ang tunay na Diyos mga kapatid ay nagpakilala po siya sa banal na kasulatan.
nagpakilala ang Diyos sa mga revelasyon ng Panginoong Diyos. Ito pong tinatawag na Quran. Pangalawa po mga kababayan, itong Biblia na siyang pinaniwalaan ng ating mga kababayan. Ano po? Sa mga kababayan natin mga Kristiyanuhan, sa buong daigdig, sila po'y naniwala sa Panginoong Diyos. Naniwala po sila sa Biblia na ito yung kanilang sandigan ng kanilang pananampalataya. Ito yung kanilang pinaniwalaan na ito ay salita ng Diyos. Mga kababayan namin, mga magulang, lahat po tayo, naniwala po tayo sa Panginoong Diyos. Ngunit mga kababayan, para po sa kaalaman ninyo, ang mga Hudyo ay meron din silang paniniwala pagdating sa Diyos, mga kapatid. Iba pong kanilang nakilala ng Diyos, yung kanyang katangian. Ano po? Anong katangian ng Diyos, mga kapatid? Yung tinatawag na kalikasan ng Diyos, iba po ang mga pagkilala ng mga Hudyo. Mga kababayan namin, dito po sa pananampalatay Islam, sa banal na Quran, mga kababayan, ay ang Panginoong Diyos, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito po ay iba po sa katangian niya sa mga tao. Ang Diyos ay iba-iba po ang kanyang katangian sa tao. Iba pong katangian ng tao, iba naman ang katangian ng Diyos, mga kababayan. So, dito natin malalaman ang mga bagay nito na ang Diyos ay wala pong kapintasan, wala pong kakulangan na kanyang tinatawag na katangian o kaya ay kalikasan. Ano po? Hindi po katulad ng tao na kung saan ay meron po siyang limitado. Okay? Limitasyon sa kanyang tinatawag na kalagayan o kaya sa kanyang kalikasan kapag tayo po mga tao meron po tayong tinatawag na natatanging kalikasan kaysa kalikasan ng Panginoong Diyos. Mga kababayan namin, ito pong ating paksa ay mahalaga po na saan ay ito'y matutunan natin lahat, mga kapatid. Sabi po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, yung binasa natin kanina, mga kababayan ko, ito po ay babasahin natin anong sinasabi doon, mga kapatid. No? Yung sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, na sabi ng Allah, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. Kabilang sa mga tao ay nakikipagtalo laban sa Panginoong Diyos, laban sa Allah. At sila'y walang tinatawag na kaalaman o aklat o kaya liwanag na makapagbibigay sa kanila ng katotohanan. Mga kababayan namin, mga magulang, yung pong sinasabi sa banal na Quran na meron daw mga tao na nakikipagtalo. Mga kababayan namin, ito po yung na-experience mo natin sa mga mahabang panahon sa ating mga gawain sa dawat ng Islamiyah, na itong mga kababayan natin, mga Kristiyanuhan, ay meron din tinatawag na kung saan ay yung katangian ng Diyos na kanilang nakilala o kaya kanilang di ka nga'y pinaniwalaan, mga kapatid. Yung po mga kapatid, dapat natin malaman ano bang pinaniwalaan ng mga Muslim. Ano bang pinag-iibaan ng Diyos sa banal Quran at ang Diyos doon sa Biblia, mga kababayan? Ito yung dapat nating pag-aralan, mga kapatid. Ano ang pinagkaibaan ng Diyos na nagpapahayag sa banal Quran at ang pinagkaibaan ng Diyos na nagpapahayag sa tinatawag na Biblia. So yan po, mga kababayan, ito yung pag-aralan po natin, mga kapatid. Dahil ang Quran at ang Biblia ay meron silang hindi pinagkasunduan. Meron doon ng mga kalikasan o kaya kapangyarihan ng Diyos na nakasaad sa banal na Quran at doon sa Biblia na kung saan meron ang pinagkaibaan nila. Mamaya po ang ating ito ibibigay bilang sa ating pag-aaral na tinatawag na katangian o kaya kalikasan ng Diyos. So mga kababayan namin, dapat po natin malaman ito ano ang sinasabi na tinatawag na banal na Quran. Ano po? Mga kapatid, dahil si Allah Subhanahu wa Ta'ala nagwika sa banal na Quran, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, o kayong mga angkan ng kasulatan, mga Hudyo at mga Kristiyano, huwag kayong magmamalabi sa inyong pananampalataya o kaya reliyon. At huwag kayong magsasalita sa Allah, sa Panginoong Diyos, laban sa Kanya, maliban ito ay katotohanan.
Kaya po mga kababayan namin, mga magulang, the moment ang tao magkamali, kapag kilala niya sa Diyos, mga kababayan, ay wala pong katiyakan ang tao na kung saan ay magkaroon siya ng tinatawag na katiwasayan ng kanyang kaluluwa o magkaroon ng kapanatagan ng kanyang kaluluwa sapagkat hindi niya kailanman nakilala ang tunay na Diyos. Mga kababayan ko, mga minamahal naming mga taga-subaybay, ngayon po ay magsisimula po na tayo sa ating talakayan at ito po mga kababayan ang pinagkaibaan ng Diyos sa banal na Quran at sa inyong aklat na Biblia. Mga kababayan ko, ito po ay babasahin po natin ang banal na Quran kung ano ang sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala hinggil sa mga bagay nito. Sabi po dito mga kapatid sa banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Mga kababayan, ito po ay wikang Arabic na ating binasa sa banal na Quran. Anong sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang papakilala niya sa kanyang sarili, mga kapatid? Sabi po dito, sa kapitulo 2, ang talata 255, 255, sabi po dito, si Allah, wala nang ibang Diyos maliban sa Kanya. Ang karapat-dapat paghukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Mga kapatid, mga magulang, yung po ang binabanggit sa banal na Quran na si Allah lamang ang tinatawag na karapat-dapat ang paghukulan ng pagsamba. Siya ang Diyos na nag-iisa na kung saan karapat-dapat paghukulan ng pagsamba. Mga kapatid, mga magulang, sabi pa dito, ang may walang hanggang buhay. Ang Diyos ay binabanggit sa banal na Quran, siya po ay everlasting. Ang everlasting living. Ito po ay walang hanggang buhay. Sa pagkatuwid ang Diyos ay hindi po siya namamatay. Ang Diyos ay hindi namamatay. Yan po ang kalagayan ng Diyos, mga kapatid, na hindi siya namamatay. Pangalawa po mga kapatid, ang Allah, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Si Allah ay hindi makapanaig sa Kanya ang pagkaantok at hindi siya natutulog. Yan po mga kapatid, mga magulang, ang binabanggit mo sa banal na Quran. Yan po ang una tinatawag na katangian ng Diyos na binabanggit sa banal na Quran. Ngayon po mga kapatid, dadagdagan pa natin sa mga iba pang talata ng banal na Quran bago tayo dumako sa tinatawag na Biblia. Mga kababayan ko, ito po ay pakinggan po ninyo sa mga ating pong ibabahagi sa inyo. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimna al-mustaqdimina wal-mustaqbirin. Yung sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, na kung saan ang Allah ay tunay na nakakaalam sa lahat ng bagay. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam niya ang mga bagay na yun, mga nagaganap ng mga henerasyon, nangyayari sa mga tao na yun, at alam din niya ang nangyayari sa mga henerasyon sa hinaharap na panahon. Mga kababayan ko, ang Allah ay siya po ay all-knower. Siya ay nakakalam sa lahat ng bagay na binabanggit po sa banal na Quran. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. Katotohanan batid namin ang inyong mga unang henerasyon na nagsisipanaw at walang pagsala na nababatid namin ang inyong kasalukuyang henerasyon ng sangkatauhan, gayon din ang darating na mga henerasyon. Sa makatuwid mga kababayan, ito po ay kalagayan ng Diyos na siya ay pusbos na kaalaman. Meron po siyang kaalaman sa lahat ng bagay, mga kababayan. Yan po ang nakasaad po sa banal na Quran. At yan ay sinasabi ng banal na Quran na ang Allah ay siya po ay pusbos na kakaalam sa lahat ng bagay. Ngayon po mga kababayan, sa banal na Quran ay tunghayaan po natin anong sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapagkat ito po mga katangian nito
ay kinakailangan malaman po natin mga kababayan, no? Sapagkat ito ay mahalaga po na matutunan po natin lahat yung tungkol po sa tinatawag na katangian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dito po sa banal na Quran na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan ay ang mga bagay na ito ay dapat natin matutunan mga kababayan ang mga katangian ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakinggan po ninyo mga kababayan sa banal na Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadrallah haqqa qadrihi inna Allah laqawiyyun aziz. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kapitulo 22 at talata ay 64, hindi nila binigyang pagpapahalaga si Allah ng ayon sa kanyang karapat-dapat na katatayuan. Katotohanan si Allah ay lubos na malakas ang ganap ng makapangyarihan. Mga kababayan, ang Panginoong Diyos ay malakas. Ibig sabihin mga kapatid, ang Diyos ay hindi po siya mahina. Kaya sa banal na Quran na binanggit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang kanyang katangian ay tinatawag na kawi. Ibig sabihin ng kawi, siya po ay malakas. Ubos ng lakas o kaya pinakamalakas sa lahat ng bagay. Yan po katangian ng Diyos mga kababayan na binabagit sa banal na Quran na siya po ay malakas. Hindi po siya ay tinatawag na kung saan ay wala po sa kanyang kahinaan, siya po ay malakas. Ang Panginoong Diyos ay malakas po sa lahat ng bagay. Upang malaman natin ang Diyos ay malakas, so yan po mga kababayan, ang mahalaga po na kung saan ay pag-aralan natin ang mga bagay na ito na binabanggit ng banal na Quran na siya kapangyarihan ng Diyos na dapat natin paniwalaan mga kapatid. Mga kapatid, mga magulang, si Allah ay wala po siyang tinatawag ng pagkakapagod. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, chapter 50, verse 38, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqna as-samawati wal arda fi sittati ayyam wa ma masanna min lughub. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, katotohanan nilikha namin ang kalangitan at ang kalupaan. At ni katiting na pagod na hindi namin nadarama. Yung po sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa pagkatuwid, ang Diyos ay hindi po siya napapagod. Hindi po siya, wala po siyang kapaguran. Ang pagkakapagod mga kapatid ay ang lamang sa tao. Ukol lamang ito sa tao na tinatawag na at-taib. Mga kapatid, yan po pinabagit sa banal na Quran. Laqad khalaqna as-samawati wal arda fi sittati ayyam wa ma masanna min lughub. Katotohanan, nilikha namin ang kalangitan at kalupaan sa loob na ika-6 na araw at hindi namin nadarama ang pagkakapagod. Sa makatuwid, ang Diyos ay ganap na kung saan ay ganap na makapangyarihan. Wala siyang, ika kayo masasabi natin na siya ay napapagod. Hindi po katulad ng tao, ang tao po ay napapagod. Ang Diyos ay hindi po siya napapagod. Tandaan po natin mga kapatid na ang mga bagay na ito ay hindi po ukol sa Kanya na kung saan ito po ay katangian ng tao ang pagkakapagod. Ang Diyos ay hindi po napapagod ang Diyos sa Kanyang sarili mga kapatid. So ngayon po, dadagdag pa natin yung ating tinatawag na katangian ng Diyos, no? Upang ito ay malaman natin ang mga bagay nito na kung saan ito po sa banal na Quran. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Fala tadribu lillahi al-amsali inna Allah wa anna Allah Ta'ala ya'lamu ma yusirrun. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fala tadribu lillahi al-amsal inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Huwag ninyong ihahambing ang Diyos, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga nilikha. Sapagkat ang Allah Subhanahu wa Ta'ala wala siyang katulad, wala siyang kagaya, walang makakahambing sa kanya. Sa bakatoy mga kapatid, ang paghahambing sa Panginoong Diyos ay pinagbabawal ng Panginoong Diyos na ihambing siya. Saan siya ihambing o kaya ihalin tulad? Doon sa kanyang mga nilikha o kaya sa kanyang mga nilalang. Mga kababayan ko, ito po ay babala ng Panginoong Diyos na hindi maaari
ihambing natin o kaya ihalin tulad natin sa mga katangian ng tao, katulad ng pagkain, pag-inom, pagtulog, pagkakapagod. Lahat po ito mga kapatid ay hindi po ito katangian ng Diyos. Ang Diyos ay ligtas po sa mga katangian na ito. Sabi ni Allah SWT, Inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Katotohanan si Allah ay alam niyang lahat ng bagay, kayo ay hindi niyo alam ang lahat ng bagay. Mga kababayan ko, yan po ang katangian ni Allah SWT na hindi siya maaaring ihakabing ng tao sa mga nilikha o kaya sa mga nilalang. Ngayon po mga kababayan, ito po mga bagay nito ay dapat natin matutunan. Itong tinatawag na dito po sa banal na Quran, mga kababayan, no? Para po sa inyong kalaman, pakinggan po ninyo ang mga bagay nito na kung saan ay sinasabi sa banal na Quran, yung tinatawag na ang Diyos ba ay may asawa o kaya ang Diyos ba ay may anak. Pakinggan po ninyo mga kababayan ang sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito po sa banal na Quran, na kung saan ay ito pong ating kaya dapat matutunan tungkol sa katangian ng Diyos. Bila katanungan, ang Diyos ba ay parang tao ba na mayroong bang asawa? Ang Diyos ba ay nag-asawa, mga kapatid? Ngayon po, ang ating gagawin ay babasahin natin sa banal na Quran ang ating mga katanungan upang ito ay sasagutin ng banal na Quran. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard. Anna yakunu lahu walad ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang dakilang Diyos na upang ito ay kabulaanan niya yung mga tao na kung saan ang Diyos ay wala po siyang asawa. Pakinggan po ninyo mga kababayan ko dito po sa talata rito sa chapter 6 verse 101, sabi po dito mga kapatid, sa kanyang kahulugan, siya ang pinagmulan ng mga kalangitan at kalupaan. Paano siya magkakaroon ng anak? Gayong siya ay walang asawa at siya ang lumikha ng lahat ng bagay at siya ang ganap na nakakalam ng lahat ng bagay. Mga kababayan ko, mga minamahal naming mga taga-subaybay. Palastasin ninyo, pakinggan ninyo anong sinasabi ng banal na Quran. Ang sabi ng Allah ay wala siya. Paano siya nagkakanak na wala siyang asawa? Kaya po mga kababayan, dito po sa banal na Quran na sinabi ni Allah SWT, ang Diyos ay hindi po siya nag-asawa o kaya hindi siya nagkaanak. Yan po ang sinasabi sa banal na Quran. Pakinggan pa ninyo mga kababayan na sinasabi dito sa banal na Quran. Badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu walad walam takun lahu sahiba wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim. Siya ang pinagmulan ng mga kalangitan o kalupaan. Paano siya magkakaroon ng tinatawag na anak gayong wala siyang asawa? At siya ang lumikha ng lahat ng bagay, siya ang ganap na nakakaalam sa lahat ng bagay. Mga kababayan ko, mga minamahal, mga taga-subaybay. Ito po ang katangian. Tandaan po ninyo ang katangian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakilang Diyos na binanggit sa Quran, mga kapatid. Ito po ay ating nabigyan ng mga talata sa banal na Quran, ang mga bagay nito, na kung sa aming mga tao na ipagtalo tungkol po sa kalagayan o kay kalikasan ng Diyos. So ito po mga kababayan, ang binabanggit sa banal na Quran ng mga katangian ng Panginoong Diyos dito po sa banal na Quran. Mga kababayan namin, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya po ay tinatawag na alam niya lahat ng mga bagay na binabanggit po sa banal na Quran. Ngayon po mga kababayan namin, mga magulang, tulad ng sinasabi ko po sa inyo na hindi po ganap, hindi po makukumpleto ang ating talakayan kung wala pong Biblia. Ngayon, Biblia naman ang ating babasahin tungkol po sa mga bagay niyo na kung saan, pakinggan po ninyo mga kababayan, no? Kung nagkasunod ang Quran at ang Biblia, pagdating po sa tinatawag na katangian, mga kababayan po, mga magulang,
dito po sa Aklat na Biblia, pakinggan po ninyo mga kababayan namin, na kung saan dito po sa Biblia, yung tinatawag na mga katangian ay meron dito katangian ng tao na kung saan ay inuugnay nila sa Panginoong Diyos. Pakinggan po ninyo mga kababayan, sabi po dito sa tinatawag na Biblia, na kung saan ay isa sa mga bagay na dapat niyo matutunan dito po sa inyong Aklat na Biblia. Pakinggan po niyo mga kababayan namin, dito po namin ipapalating sa inyo ang mga bagay nito upang matutunan ninyo ano ang sinasabi ng inyong Aklat na Biblia. Pakinggan po niyo mga kababayan namin, huwag po kayo pabayasan yung mga sarili na tuklasin at alamin ang katotohanan dito po sa pananampalatayang Islam. Ganito po ang pagkakasabi mga kababayan. Dito po sa Aklat na Biblia, pakinggan po ninyo. Sabi dito sa Genesis chapter 6 verse 6. Genesis, kapitulo 6, talatang 6, ganito ang pagkakasabi, mga kababayan namin. Kaya't ikinalulungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sinabi niya, lilikulin ko ang lahat ng tao ng aking mga nilalang. Mga kapatid, mga magulang, ito po ay sinasabi sa inyo, Aklat na Biblia, na ang Diyos ay nagsisi sa kanya kung bakit niya nilalang ang tao. Mga kapatid, ito pong kalikasan ng Diyos sa Biblia ay nagsisi, mga kapatid, ito po ay hindi po itong tinatawag na katangian ng dakilang tagapaglikha. Ang salitang pagsisisi o regret, ito po ay kulamang sa tao. Mga kababayan namin, mga magulang, ito po mga katangian na ito ay hindi po ito katampatan sa katangian ng dakilang tagapaglikha. Hindi po ito maaaring iangkot natin sa Panginoong Diyos na ang Diyos ay nagsisi, mga kapatid. Sapagkat paano ba nagsisi ang Diyos? Dahil kung sasabihin natin ang Diyos ay nagsisi, paano siya nagsisi, mga kapatid? Dahil sinabi dito sa talata nito, dalangin natin, ang Diyos ay nilikha niyang tao na kung saan ay nagsisi siya dahil sa kasabahan ng tao. Sa makatuwid mga kababayan, mga magulang, ito mga bagay nito na kung saan ay katangian ng Diyos, hindi po ito ukol sa kanya ang tinatawag na pagsisisi. Bakit siya magsisi? Hindi ba niya alam anong mangyayari o kaya nagaganap sa kanyang mga nilikha? Hindi ba niya alam na ano ba ang mangyayari sa mga tao na bandang huli? Hindi ba maging makasalanan ng tao, mga kapatid? Kaya po mga kababayan namin, mga magulang, ang mga bagay nito na tinatawag na salitang pagsisisi, ang Diyos, mga kapatid, ay yan po ang kanyang katangian. Ito po ay wala po ito sa katangian doon sa banal na Quran. Yan tinatawag na nagsisi. O kaya anadam sa tinatawag na wikang Arabic, mga kababayan ko, dito po natin makikita ang mga bagay na dapat natin paniwalaan. Ito po. Ngayon po mga kababayan, isa sa mga bagay na kung saan ang dapat tayo matutunan, yung tinatawag na pagpapahinga. Nilikha daw ng Diyos ang langit at ang lupa, ikapitong araw, siya po ay nagpapahinga, mga kababayan. Ito po ang pagpapahinga, mga kapatid, yan po ay hindi po yan ukol sa hindi po ukol sa Diyos yan. Hindi po yan isa sa mga katangian ng Diyos na siya ay magpapahinga. Mga kababayan ko, na kung saan ito po ay ang tinatawag na rested o kaya pagpapahinga, mga kapatid, ano ba ang pumapasok sa ating isipan? Ang Diyos ba ay napapagod nung nilikha niyang langit at ang lupa, ikapitong araw, siya po ay nagpahinga? Yan po mga kababayan, ang katangian na ito ay hindi po ito maaaring iangkop natin sa Diyos. Dahil bakit, mga kababayan? Ang pagpapahinga, ito po ay isang kahulugan na kung saan kung ang Diyos ay nagpahinga, ibig sabihin ang Diyos ay napagod. Napagod ang Diyos, mga kapatid. Kailanman ang Diyos ay ligtas siya sa mga bagay nito na iniangkop ng mga tao. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, namin lubog. Katotohanan, nilikha namin ang langit at ang lupa, ang kalangitan at ang lupa sa loob ng ika-6 na araw, ni katising na pagod ay hindi namin nadarama. Yung po ang sinasabi ng Diyos
na kung saan ay sinasabi sa banal na Quran na yan ay katangian o ay kalagayan ng Diyos. Mga kababayan po, yan po ang binabanggit ko sa inyo pong akta sa Biblia. Mga kababayan, dadagdagan pa natin ang mga bagay nito. Dahil mahalaga po na matutunan natin mga kababayan tungkol po sa kalagayan ng Diyos. Mga kababayan, ang Diyos ba ay may asawa? Dahil dito po sa banal na Quran ating binasa, ang Diyos ay hindi po siya nag-asawa at wala po siya asawa. Sa Biblia mga kababayan, alamin natin kung ano ang nakasulat sa Biblia. Ang Diyos ba ay may asawa? Pakita po niyo mga kababayan para po sa iyong kaalaman na matutunan po ninyo ito pong Biblia na kung saan ay yung katangian ng Diyos dapat natin matutunan. Kailangan natin matutunan yung katangian ng Diyos na yung Diyos na yan ay dapat natin ito ngay paniwalaan na ligtas sa mga bagay na ito. Mga bagay na hindi po angkop sa Kanya, patulad ng pag-aasawa. Sa Biblia upang ito ay patanda po natin na mga katangian na ito, pakinggan po yung mga kapatid. Anong sinasabi ito? Ganito pong sinasabi sa aklat ng Biblia para po sa inyong kaalaman. Anong sinasabi po ng Biblia tungkol po sa mga bagay nito? Ang Diyos ba ay may asawa, mga kapatid? Sabi po nito, sa Isaiah Kapitulo 54, ang talatay 5, sapagkat ang may lalang sa iyo ay iyong asawa. Ang Panginoon ng mga pukpo ay kanyang pangalan at ang banal ng Israel ay iyong panunubos. Mga kapatid, sinasabi sa Biblia na ang Diyos daw, yung tinatawag na Creator, ay yun ay mayroon daw siyang asawa. Mga kababayan, binabanggit sa banal na Quran. Na kung saan, badi'u samawati wal arda anna yakunu lahu walad, walam takun lahu sahiba. Paano po sinasabi sa aklat ng Biblia na ang Diyos ay may asawa, samantala sa banal na Quran ay sinasabi doon, paano siya magkaanak samantalang wala siyang asawa? Kapag ito'y mga kababayan, tayo po'y bakalang umatol. Alin ba sa dalawang aklat na ito na nagsasalita o kay nagsasasay ng katotohanan tungkol sa kalikasan o kay kalagayan ng Diyos, mga kababayan? Basahin po natin sa iba pang mga talata ng Biblia, mga kababayan. Sabi po dito, pakinggan po ninyo mga kababayan, anong sinasabi po sa ibang talata ng Biblia upang ito ay mapag-alaman ninyo ang mga bagay nito tungkol po sa tinatawag na katangian ng Diyos. Mga kababayan, ito po sa tinatawag na Biblia. Ito po tinatawag dito sa aklat ng Biblia sa Jeremiah Kapitulo 3, ang talata ay 14. Kayo'y manunumbalik o tumapalikod ng mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo. Tingnan nyo mga kapatid, ang linaw-linaw ng Biblia na sinasabi ng Diyos ay meron daw siyang asawa dito sa Biblia. Samantala sa banal Quran na sinabi ni Allah SWT na wala daw siyang asawa. Kayo mga kababayan, kaya po itong dalawang aklat na ito, Biblia at Quran, ay meron po silang tinatawag na pinagkaiba. Pagdating po sa tinatawag na katangian ng Diyos o kay kalagayan ng Diyos, mga kababayan namin, ito po yung magkaiba. Ang Diyos po sa Biblia ay may asawa. Ang Diyos sa banal na Quran ay walang asawa. Ang Diyos sa banal na Quran wala siyang anak. Dito sa Biblia mayroon siyang anak. Mga kababayan namin, mga magulang. Ang pag-aasawa ay ito po ay hindi po angkop sa Diyos. The moment ang Diyos ay nag-asawa, sino bang kanyang asawa? Anong pangalan ng kanyang asawa, mga kapatid? Malamang dumadami ang anak ng Diyos dahil meron siyang asawa. Malamang mga kapatid, mga magulang, ang Diyos ay may asawa. So ito po, marami pong anak ng Diyos dahil meron siyang asawa. Kaya po mga kababayan, hindi po katampatan sa Diyos na meron siyang asawa, mga kapatid. Dahil ang Panginoon Diyos na pinabanggit sa banal na Quran, wala po siyang katulad, wala siyang kagaya, wala siyang tinatawag na kawangis na pinabanggit sa banal na Quran, maging sa isa pong aklat ng Biblia. Mga kababayan namin, yan po pinaka mahalaga sa ating sa araw nito
na kung saan ay matutunan po natin ang mga bagay nito ng ating pinaniwalaan. The moment tayo magkamali sa ating paniniwala pagdating po sa Diyos, mga kababayan, ito po ay wala pong kabuluhan ang tao na kung saan iba ang Diyos kanyang nakilala. Yung Diyos na may anak, yung Diyos na may asawa, mga kababayan. Tandaan po ninyo, bakit ito ay nakasulat sa mga aklat na kung saan ang mga bagay nito ay hindi po angkop sa kanya, yung tinatawag ng pag-aasawa, mga kababayan. Dito po sa Biblia, mga kababayan, ang mga bagay nito binabanggit tungkol po sa tinatawag na katangian ng Diyos. Ang Diyos po ay nagpahinga, ang Diyos po ay tinatawag na kung saan ay dito po sa Biblia may asawa. So mga kababayan namin, ngayon bilang katanungan sa lahat ng ating nanonood sa araw ito, lalo na sa ating mga kababayan, na kung saan ay ito po kalagayan ng Diyos nito, mga kapatid, ay hindi po angkop sa Kanya. Kaya po mga kababayan, ano ba ang realidad ng Diyos? Ano ba ang reality ng Diyos dito sa Biblia, mga kababayan? Alamin po natin. Biblia po, babasahin po natin. Ano ang realidad ng Diyos ito po? Ano kanyang katangian o kaya tinatawag na kalikasan? Pakinggan po ninyo mga kababayan natin, mga magulang. Para po sa iyo pong kaalaman na matutunan ninyo ang mga bagay nito, lalo na sa iyo pong pagkilala sa Diyos. Dito po sa aklat ng Biblia, pakinggan po ninyo ang ating pong babasahin po tungkol po sa tinatawag na katangian ng Diyos. Pakinggan po ninyo mga kababayan. Dito po sa aklat ng Biblia, sa Deuteronomy, chapter 32, verse 3 and 4. Deuteronomy, kapitulo 32, talatang 3 hanggang 4. Ano sinasabi dito mga kababayan? Sabi ko dito, ang ngalan ni Yahweh ay aking pupurihin at ang iyong dakila ang Diyos namin. Talatang 4, siya ang bato, manlilikha, walang kapintasan ang lahat niyang gawa, mga kapatid. Inihalin tulad ng mga tao, paano kaya mga kapatid, mga magulang na hinihalin tulad ng Diyos sa bato? Sabi nito, siya ang bato na manlilikha. He's the rock creator. Mga kapatid, siya ang bato na manlilikha. Mga kapatid, ganun ba kababa ang Diyos na ihalin tulad natin sa bato? O kaya katulad ng bato, mga kapatid, ito yung realidad ng Diyos dito sa Biblia na ating binasa, na kung saan ay hindi po kapanipaniwala ganyan bang itsura ng Diyos na ihalin tulad natin sa mga bagay na yon na katulad nitong mga bato. Tinatawag na kalagayan, mga kapatid. Bakit po dito sa Biblia ang Diyos Kapitulo 32, talatang 3 hanggang 4, sabi po dito, siya ang bato, manlilikha, walang kapintasan ang lahat ng kanyang mga gawa. Kung sabihin ng mga tao ito ay literal, mga kababayan ko, huwag natin ihahagdi ang Diyos sa mga kanyang mga nilikha. Katulad ng mga kababayan ko, mga magulang, yan po ang pangunahin sa lakas na dapat natin matutunan sa araw nito. Dahil ang mga tao na sila ay nagtatalo tungkol po sa Diyos, tungkol po sa kalagayan ng Diyos, na kung saan ang Diyos ay hindi mo maaaring itutulad natin sa kanyang mga nilikha, katulad ng bato na binabasa po natin sa Biblia. Ngayon, dadagdagan pa natin sa mga talata ng tinatawag na Biblia, upang ito ay maparami po tayo sa mga bagay nito na dapat po niyo matutunan tungkol po sa kalagayan o kaya kalikasan ng Diyos. Mga kababayan ko, pakinggan po ninyo anong sinasabi ng Biblia dahil po dito sa ating tatalakay tungkol dito po sa talata na ito, sa Hebreo 12, talatang 29. Ganito po ang pagkakasabi, mga kababayan.
Pakinggan po ninyo. Sapagkat ang ating Diyos ay parang apoy na nakatutukot. Tingnan niyo po mga kapatid. Ito po ang tinatawag ng Biblia, ang Diyos daw ay katulad daw ng apoy. Ha? Katulad daw ng apoy. Pakinggan po ninyo dito po sa tinatawag na Holy Bible, New International Version. Pakinggan po ninyo mga kababayan para po sa itong kalaban na kung saan ay matutunan po ninyo ang tinatawag na kalikasan ng Diyos. Ganito po ang pagkakasabi mga kababayan namin, no? Sabi po dito sa Hebrew chapter 12, verse 29, for our God is consuming fire. Ang ating Diyos daw ay parang apoy na nakatututok. Ito po mga kababayan, ang pinakamalinaw po sa inyong agkatapidya na ang Diyos ay tinatawag nila na apoy. Mga kababayan, hindi ba niyo alam sa Satanas ay nilikha ng Diyos mula sa apoy? Bakit niyo ihambing? Bakit inihambing na manunulat ang Biblia na kung saan ay inihambing nila sa apoy ang Diyos, mga kababayan? Ang Satan o kaya si Diablo nilikha mula po sa apoy. Mga kababayan natin, mga magulang, ito po ay saksi buhay na kung saan ay hanapin natin yung tunay na Diyos. Yung tunay na Diyos na walang kapintasan. Yung tunay na Diyos na hindi siya katulad ng tao. Yung kanyang kalikasan, katulad ng pagsisisi, katulad ng pagpapahinga, katulad ng pagtulog. Mga kapatid, mga magulang. Tandaan po ninyo mga kababayan kong katulad ng bato na inihalin tulad. Ang Diyos ay katulad ng bato. Mga kababayan, masyado namang mababa ang kalagayan ng Diyos, mga kababayan. Sinabi ng Biblia ninyo, kanino ninyo ako itutulad? Kanino ninyo ako iwawagis? Ako'y walang kagaya, sabi ng Diyos sa inyong angkat na Biblia. Napakalinaw po mga kababayan namin, mga magulang, na kung saan ay yung mga pangangaral, dito mga ngaral, kinakailangan, alam nila ang lahat ng bagay nito. Na kung saan, ito po mga katangian ng Diyos na ito na dapat nila matutunan. Ngayon po mga kababayan, kailangan po malalaman po natin ang mga bagay nito, lalo na sa tinatawag na katangian ng Diyos. Mga kababayan natin, mga magulang. Dapat po niyo matutunan ang mga katangian ng Diyos na binabanggit po sa inyong aklat at Biblia. Sapagkat ito'y mahalaga po na matutunan ninyo. Dahil dito po mga kababayan, the moment ang tao nagkamali pagdating po sa pagkilala Biblia sa mga Psalm chapter 44, verse 23. Ganito po sabi. Salmo, kapitulo 43, ang talata ay 23. Ganito po sabi. Gumising ka sana, Yahweh, sa pagkahimlay ay gumising. Bumangon ka, kailan may huwag kami itatakwil. Ito po mga kababayan, ang Diyos dito sa Biblia ay natutulog. Sabi po dito, gumising ka sana Yahweh sa paghihimlay, ay gumising, bumangon ka. Kailanman, huwag kami itatakwil. Mga kababayan, sinabi ng Allah sa Quran, la ta'budu sila to wala no. Si Allah ay hindi makapapanaig sa kanya ang pagkaantok at hindi siya natutulog. However, in your Bible, ang Diyos ay natutulog. Mga kapatid, mga magulang, ito po mga katangian na ito ay hindi po maaaring iugnay natin sa Diyos. Dahil bakit, mga kababayan, the moment po ang Diyos ay natutulog, mga kababayan, yan po ay mayroon po siyang pangangailangan. Ang Diyos po ay pagka natutulog siya, mga kababayan, hindi po angkop sa kanyang pagka-Diyos. Mga kababayan, ligtas po ang Diyos sa mga bagay nito na iniupo ng mga tao.
Para po sa ating kaalaman, ang Panginoong Diyos ay ligtas siya sa mga bagay nito. Dapat natin matutunan mga kapatid, mga magulang. Ito po ay napakalino po na kung saan ay ito pong paniniwala nito na ang Diyos ay may anak, ang Diyos ay may asawa, ang Diyos ay bato, ang Diyos ay apoy, ang Diyos ay natutulog. Marami po mga bagay na dapat po niyong tutunan na ang mga katangian ng Diyos na ito na siya, ika ngay katulad ng katangian ng tao, na ito ay wala po ito sa banal na Quran. Kaya marami po mga tao na kung saan ay tinatawag nila na naniwala sila sa Diyos. Mga kapatid, mga magulang, ang mga Hudyo naniwala sila sa Panginoong Diyos. Ang kanilang paniniwala sa akida ko, al-Yahudiya, ang Allah daw ay natutulog. Ang Allah daw ay nagpahinga. Mga kapatid, yan po ang mga paniniwala ng mga Hudyo. Dito rin sa paniniwala, mga kaibigan natin mga Kristyanuhan, kapagkat ang Biblia ay isa lamang ang pinaniwalaan ng mga Hudyo at mga Kristyan, itong Biblia, tinatawag na Old Testament and New Testament, mga kababayan namin, ito pong pinaniwalaan nila, nandoon po yung mga katangian ng Diyos na kung saan ang mga katangian na ito ay hindi po maaari i-approve sa katangian ng Diyos. Mga kapatid, ang mga katangian nito ay mga katangian ng pagtao. Dapat po matutunan natin, mga kababayan, dito po sa pananampalatayang Islam, sa aming paniniwala sa Panginoong Diyos na gaya ng sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sabihin mo, Muhammad, si Allah ang nag-iisang Diyos. Si Allah ay wala siyang katulad. Si Allah ay walang pinanggalingan, hindi siya ipinanganak at hindi siya nagkaanak. Si Allah ay walang katulad, wala siyang ikang may kawangis. Yan po ang perfecto na katangian ng Diyos na kung saan ay dito po sa banal na Quran binabanggit ang katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah ay hindi siya natutulog, mga kapatid. Si Allah, siya po ay kawiyun aziz. Siya ay malakas. Mga kapatid, mga magulang, tandaan po ninyo, dito po sa Biblia, huwag po tayo pabayaan sa ating mga sarili, sa mga pastor, sa mga pari, sa mga ministro. Kung kayo po'y nagbabasa ng Biblia, ang inyong pong katangian ng Diyos dito po, mga kapatid, ay ito po ay mayroon pong kapintasan. Ano po yung kapintasan nito? Imperfect reality of God in the Bible, na kung saan ito po ay hindi po perfecto. Dahil ang mga bagay nito ay nababasa natin yung katangian na hindi mo maaaring iakot sa kanya. Katulad ng pagkatulog, katulad ng pag-aasawa, katulad ng bato, katulad ng apoy, katulad ng pagpapahinga. Mga kababayan, ito po ay nakasulat po sa inyong aklat sa Biblia. Dito po sa banal na Quran, never po ang mga katangian nito ay nakasulat dito. Kaya po dito sa pananampalatayang Islam, ang Panginoong Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay siya po ay nagpakilala sa banal na Quran. Nasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul 'alim. Siya ay wala po siya katulad, wala siyang kagaya. Sa makatuwid ba kapatid, mga magulang, kapag ang tao ay naniwala sa Diyos, ibang Diyos kanyang napaniwalaan, yung Diyos na yun na nagpahinga, yung Diyos na yun na natutulog, yung Diyos na yun na may asawa, yung Diyos na yun na kung saan ay apoy, yung Diyos na yun na bato, mga kababayan. Wala po ito may tinatawag na perfecto na tinatawag na katangian ng Diyos. Dito po sa banal na Quran, ligtas po ang katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano po nakasulat sa Biblia, mga kababayan namin, mga magulang, maraming mga tao na sinasabi nila, tayo din naniwala sa Diyos. Pareho din ang Diyos natin. No, mga kababayan, hindi po pareho ang Diyos natin. Bakit po sinasabi na hindi pareho ang Diyos natin? Dahil unang-una, bago po kami maniwala na pareho ang ating Diyos, o kaya,
paniwang natin Diyos, unang-una, pag-aralan natin muna ang tinatawag na katangian. Unyang katangian na yan ay pasado mismo sa katangian ng Diyos na kung saan binabanggit sa banal na Quran. So yan po mga kapatid, bago kayo maniwala, ito po ang tinatawag na sukatan natin ay paano po nagpakilala ng Diyos sa banal na Quran, yung pong ating sukatan. Dahil sa Biblia, marami pong nakasulat dyan ng mga katangian ng Diyos na hindi po angkop sa Kanya. Ewan po mga kapatid, mga magulang, kung sino kaya ang nagsulat ng Biblia nito. Dahil mga kapatid, mga magulang, magugulat lamang ang mga tao tungkol sa mga bagay nito na sinasabi natin, ang Diyos ay may asawa, nakasulat naman sa Biblia. Sabi ng mga tao, ay hindi yan totoo. Makipag-buklat kayo mga kababayan. Sa Isaiah chapter 54 verse 5, Jeremiah chapter 13 verse 4, Jeremiah chapter 3 verse 14. Pakinggan po yung mga kapatid na ang Creator daw ay meron siyang asawa. Babasahin po natin sa tinatawag na dito po sa Biblia, tinatawag na Holy Bible, New International Version, New International Version. Ano sinasabi po mga kapatid? Pakinggan po ninyo para po sa inyong kalaman na matutunan po ninyo anong sinasabi ng Biblia dito po sa inyo po aklat ng Biblia. Ano ba sinasabi dito sa tinatawag na New International Version mga kapatid? Sabi po dito, pakinggan po ninyo mga kababayan namin, ito po ang aming pag-ibig, pagmamahal sa inyo na matuklasan ninyo ang katotohanan. Sabi po dito sa aklat ng Biblia sa Isaiah chapter 54 verse 5, pakinggan ninyo, for your maker is your husband. Ano narinig nyo? For your maker is your husband. The Lord Almighty is His name. The Holy One of Israel is your Redeemer. He is called the God of all the earth. Mga kapatid, ang inyong manlilikha, Creator, manlilikha, is your husband, inyong asawa, mga kapatid. So, alam po ninyong kahulugan nito. Ngayon, natatagap pa ninyo ang Diyos sa may asawa. Mga kababayan ko, mga minamahal ng mga taga-subaybay, dito na ngayon, nagkaiba ang paniniwala ng mga Kristiyano at mga Muslim pagdating po sa katangian ng Diyos, pagdating po sa pagkilala sa Diyos. Mga kababayan namin, iba po ang nakasulat ng inyong Biblia sa katangian ng Diyos, mga kababayan. Ito po ang katangian ng Diyos ay ukol lamang sa tao. Ang pag-aasawa ay ukol lamang sa tao. Ang pag-aasawa hindi po ukol sa Diyos. Kapag nag-aasawa ang Diyos, malamang marami po siyang anak. Malamang marami po siyang pamilya kay apo. Pero hindi po katampatan sa kanya na siya ay pag-aasawa kung paano siya nagpakilala sa mga banal na kasulatan na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul 'alim. Wala siyang katulad, wala siyang kagaya, wala siyang maaaring iwawagi sa kanya. Sa makatuloy, hindi siya katulad ng tao na mag-aasawa. Hindi siya katulad ng tao na siya ay magpapamilya, mga kapatid, na binabanggit sa banal na Quran. At ganun din sa inyong angkat na Biblia, sa particular po sa Isaiah, aklat na Isaiah, kanino ninyo ako itutulad? Kanino ninyo ako iwawagis? Ako'y walang kagaya, ako'y walang katulad. That is your Bible. See? Mga kababayan namin, dito sa katangian ng Diyos, hindi na kailangan pag-aralan po natin, the moment ang kasulatan ay punong-puno ng mga bagay na hindi ito kaangkop, hindi ito kapanipaniwala. Paano pa kaya tayo masumpungan natin na tunay na Diyos? Ngayon, dito naman sa pangalan ng Diyos, mga kababayan, nagkamali na po yung mga tao. Marami po mga pangalan ng Diyos, mga kababayan, na binabanggit po sa mga kasulatan. Anong pangalan ng Diyos? Pakinggan po ninyo, may pangalan po ng Diyos, tinatawag na Elohim. Ito si Elohim, na kung saan ay sa wikang Hebreo sa panahon ni Propeta Moises, ito po ang pangalan ng Diyos na ipinangayag kay Moises. At Eli, ito po yung pangalan ng Diyos
na kung saan sa kapanahonan ni Jesus Christ, na binabanggit ni Jesus Christ, Eli, Eli, lema sabachthani. Ngayon mga kapatid, yan po pangalan ng Diyos sa panahon ni Jesus Christ, nakasulat po sa tinatawag na Aramaiko. Ngayon pangalan ng Diyos, tinatawag na El Elyon. Ano ibig sabihin ng El Elyon? Mababasa natin sa Genesis chapter 14, verse 22, the Most High, the honor, yung po kanyang kahulugan ng El Elyon. Sa Arabic, Al-Ali. Al-Ali. Ibig sabihin siya ay mataas, pinakamataas. Ito po yung wikang Hebrew na El Elyon. Ibig sabihin ng El Elyon, Al-Ali sa Arabic ay mataas. Yan po mga kapatid. Tinatawag na Adonai. Ang Adonai mga kapatid, yung tinatawag na Rab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang Rab mga kapatid, isinalin natin sa Hebrew at tinatawag nila na Adonai. Siyama, Israelo, Ilocaino, Adonai, Kat. Adonai yung tinatawag na Rab, Panginoon. Yan po kanyang kahulugan. Mga kapatid, El Olam. Ang El Olam, mababasa natin sa Genesis chapter 21 verse 33, the everlasting El Olam. Mga kapatid, yan po ay Hebrew language na pangalan ng Diyos. Jerry, Genesis chapter 22 verse 14, the Redeemer. Ito yung sa pangalan ng Diyos daw ay tinatawag na Jerry, ito daw yung Redeemer. Manunubos. Yan po ang nakasaad po sa mga tinatawag ng mga pangalan ng Diyos na kung saan ito ay dapat po niyo matutunan. Tinatawag pa na Rupi, ito po ay ang kanyang kahulugan sa dahilig, yung manggagagot. Tinatawag na Nisi, tinatawag na Yekadiyang, tinatawag na Insaday, sa kapangyarihan, Insaday, mga kapatid. Yan po mga pangalan ninyon. Yekadiyang, yan po mga kapatid, tinutukoy na the Holy, the Shalom. Ibig sabihin ng Shalom, the Lord of Peace, siya yung Panginoon ng kapayapaan. Ang lahat nito ay tinatawag nila ng mga pangalan ng Diyos. Mga kababayan namin, mga magulang, maraming mga tao na kung saan ay tulad na sinabi ni Allah sa Banal Quran na nakikipagtalo ang mga tao na wala silang kaalaman, wala silang matibay na kaalaman sa mga banal na kasulatan o kaya liwanag na kung saan ay magpagbibigay ng tinatawag na katotohanan para maintindihan nila ang mga bagay na kung saan ang kanilang pinag-iwalaan. Mga kababayan natin mga magulang. Marami pong mga pangalan ng Diyos na tinutukoy sa na pinag-iwalaan ng mga tao, pero yung tinatawag na tetragrammaton. Ngayon po mga kababayan, marami pong naniwala sa tetragrammaton na yun. Ano yung sabihin ng tetragrammaton? Ito yung 4 little words na 4 na letra, 4 na titik. YHWH. YHWH, ito daw yung pangalan ng Diyos, mga kababayan. Tandaan po ninyo, ito yung tinatawag na YHWH na Yahweh, kailanman hindi po namamutawi sa bibig ng mga propeta. Hindi po ipinangaral ni Propeta Moises, hindi rin ipinangaral ni Propeta Abraham, Propeta David, Propeta Salmon. At sa panahon ni Jesus Christ, hindi rin ipinangaral na ang pangalan ng Diyos ay tetragrammaton na YSWH o kaya Yahweh. Mga kababayan, yan po ang saksi buhay. Na dapat po niyo matutunan, kanino kayo maniwala? O kay Jesus Christ o kaya sa mga tao na nag-invento ng mga pangalan ito? Mga kababayan namin na kung saan ito po ay delikado mapanganib po sa bawat tao na kung saan ay naniwala sa ibang Diyos at kanyang nakilala, ibang Diyos ang naituro sa kanya, anong pangalan ng Diyos? Mga kababayan, so ito po mga kababayan, wala po kayong katiyakan na kayo ay mapanatag sa inyong kaluluwa, lalo na sa kabilang buhay. Dahil tatanungin kayo doon sa kabilang buhay, na tatanungin, sino ba? Manrabdo ka? Wama nabiyo ka? Wama dito ka? Tatanungin kayo mga kapatid. Dito ka sa libingan, kapag ikaw mamamatay, mga kababayan,
Huwag mong isipin na ikaw ay hindi dadaan sa katanungan. Diyan po sa libingan, once na ang tao ay nailibing na siya, darating sa kanya ang anghel na si Munkar at saka si Nakir. Itong dalawang anghel na ito ay ipinagkaloob sa kanilang dalawa ang mga katanungan na galing sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anong tatanong ng dalawang ito? Unang-una sa tao niya, kapag nasa kanyang libingan, mga kababayan, ibabalik muli ang iyong pasamantalang kaluluwa at upang ikaw ay makipag-usap sa anghel. Anong tanong ng anghel? Man Rabbuka? Sino ang iyong Diyos? Sino ang iyong Panginoon? The moment ang tao magkamali sa mga kasagutan niya, mga kababayan, tandaan po ninyo, hindi po basta-basta tayo ay kapag namatay ang mga tao, diyan pa sa libingan, wala na po tayong kapangyarihan. Hindi po ibig sabihin na tayo kapag namatay na, tapos ng ating paghihirap. Hindi po mga kapatid. Tandaan po ninyo, kapag nasa libingan ng tao, tatanungin siya ng Diyos, tatanungin siya, sino bang iyong Panginoon, sino iyong Diyos? Kung sa sagot mo, ang aking Diyos ay si Jehovah, o kaya si YHWH, si Yahweh, kung ano-ano sila sabi, mga kababayan, mga kapatid, mga magulang, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yusabbitul ladina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wal akhirah. Kapag ang isang tao ay namuhay dito sa lupa, na siya ay nakilala niya ang tunay na Diyos, ito po mga kababayan, wala pong sagabal sa kanya, o kaya dinediretso po sa kanyang pagkakasagot sa mga katanungan sa kanya. Pinapagaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang bila na nasabi niya ang sino ba kanyang Diyos. Mga kababayan, kung may sagot mo, ibang Diyos na nakilala mo, ibang Diyos na nakilala mo, na yung Diyos na yun na nagpahinga, yung Diyos na yun na may asawa, yung Diyos na yun na natutulog, yung Diyos na yun ay kung saan ay apoy, yung Diyos na yun na bato. Mga kababayan ko, dito pa lamang sa Diyos, pagkilala sa Diyos, ang mga tao ay lumalayo na sa katotohanan. Dahil bakit? Iba itong nakilala nila na Diyos, mga kababayan. Paano po ipinakilala ng mga propeta mula sa panahon ni Adam, panahon ni Noah, panahon ni Enoch, panahon ni Abraham, panahon ni David, panahon ni Solomon, panahon ni Moises, panahon ni Jesus Christ, panahon ni Propeta Muhammad. Mga kapatid, mga magulang, ang lahat ng mga propeta na yun ay isa lamang ang kanilang kinikilala ng Diyos. Isa lamang ang kanilang kinikilala ng Diyos. Mga kapatid, mga magulang, yan po pinakamahalaga na matutunan natin yung tungkol po sa pagkilala natin sa Diyos. Dahil the moment tayo po nagkakamali, iba po ang Diyos na nakilala natin, wala po tayong patutunguhan ng ating kaluluwa. Dahil mga kababayan po, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Bulan Quran, napakalina po mga kababayan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Yung mga tao na sumampalataya sa kaisahan ni Allah at gumagawa ng kabutihan, sila yung mga tao na mananahan doon sa paraiso magpakailan-kailanman. Yan po ang pangako ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayo mga kababayan namin, the reality of God according to Quran the Bible, na pag-alaman po natin yung tinatawag ng realidad ng God o kaya Diyos, mga kapatid. Yung katangian ng Diyos o kaya tinatawag na kalikasan ng Diyos, hindi na kailangan alam natin. Ang Diyos ba ay nakikita? Mga kapatid, hindi po nakikita ang Diyos. Marami po mayroon pong sekta na naniwala ng Diyos daw ay nakikita. Nagpakita daw ang Diyos. Mga kababayan, sa mga paniniwala na ito na ang Diyos ay nakita, ang Diyos ay nagpakita kay Moises, yung kabahagi lamang ng katawan, mga kababayan. Kaya imposible mangyayari yun dahil ang Panginoon Diyos kailangan hindi ko makikita na binabagit sa banal na Quran. Mga kababayan natin, yan po ang mga paniniwala ng mga tao na yan na kung saan ay
sinasabi nila ng Diyos ay nakikita, wala pong matibay na batayan. Meron pong kasalungatan o kay kontradiksyon. Mismong Biblia niyo sinasabi po sa 1 Timothy chapter 1 verse 17, ang iisang Diyos na ang hari nag-isa, pangring walang hanggan, ay hindi siya nakikita. Mga kapatid, sinasabi din sa inyong aklat sa Biblia, doon din sa tinatawag na chapter 6 verse 16, sinasabi din doon, ang Diyos ay hindi siya kailanman makikita. Hindi makikita ng sino man. Hindi malalapitan ng sino man. Mga kababayan, itong mga sekta na ito, itong mga relihiyon na ito, yung mga ngaral nila, ito po ay kinukontra nila ang aral ng kanilang aklat sa Biblia. Meron po mga sekta na naniwala na nakikita daw ang Diyos, mga kababayan. Can you imagine? Ang Diyos ay hindi. Sinasabi nila nakikita ang Diyos. Ngunit ang Biblia, ayon sa pakayag ng Biblia, mga kababayan, hindi daw nakikita ang Diyos. Kahit sino, hindi daw makikita ang Diyos. Mga kababayan, hindi po maaari makita ang Diyos. Ngunit sa mga paniniwala ng mga tao ito, na ang Diyos ay nakikita, yan po mga kapatid, wala pong katiyakan. Yan ay tinatawag na katotohanan. Dahil bakit, mga kababayan, sabi ng Diyos, kung sino makakita sa Kanya ay hindi siya mabuhay. Sa makatuwid, mamamatay daw ang Diyos, ay mamamatay daw ang tao. Mga kababayan, mamamatay daw ang tao kapag nakita niya ang Diyos. Sabi ninyo ang Biblia. Kaya paano magkasya ang Diyos sa lupa? Paano bababa ang Diyos dito sa lupa na hindi siya magkasya? Ayon sa Biblia, sa tinatawag na aklat sa Biblia, mga kababayan namin, sa unang hari, kapitulo 8, talata 29, nakasulat ko doon mga kapatid, mga magulang. Na napakalinaw ko doon, na ang Diyos ay hindi siya tatahan. Kung ang lupa na ito ay maliit para sa kanya, hindi po tatahan dito sa lupa. Kaya po mga kababayan namin sa mga dami ng mga reliyon sa ating bansa, parami ang mga reliyon, kinakailangan mga kababayan namin, ito mga reliyon nito ay suriin po natin kung ito ba ay galing sa Diyos. Dito pa lamang sa aral katuruan, mga kababayan, wala po katiyakan ng tao na kung saan ay maliligtas dahil po sa mga katuruan ng mga reliyon. The moment ang katuruan ng reliyon ay nagkamali, iba po ang Diyos ang kilala nila. Mga kababayan, dito na ngayon, napapahamak ang mga tao. So maraming salamat sa araw nito, sa iyong pakibahagi sa amin, sa iyong pakipagtiis sa amin, na kung saan ay kailangan natin, suriin pa natin, patarap po natin ang ating pananampalataya, ang ating nakilala ng Diyos. Kung ang Diyos na yan ay katanggap-tanggap, o kaya ang Diyos na yan kapanipaniwala, mga kababayan, ay kinakailangan, mga kababayan ko, paniwalaan po natin ang mga bagay ito. Ngunit, ang mga katangian nito ay taliwas doon sa katuruan ng banal na Quran. Ito katangian ay tulad ng katangian ng tao, mga kababayan natin. Dito po tayo nagkakamali na ang mga tao ay iba po na kanilang nakilala. So maraming salamat. Pagpalay nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pakinig sa araw nito na ay kung meron tayo natutunan sa araw nito sa mga kababayan natin ito nakikinig. Sa mga kaibigan natin, nakipagtiis dyan. Maraming salamat. Wabillahi tawfiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At isang magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Pagpalay nawa tayo ng Allah. Wassalam.